This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorde. Hope you like it out. Pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inakit. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang iyong kabutihan, Panginoon, araw-araw ay pinagkakaloob mo. Maraming pong salamat sa araw na ito. Ang pinakamahalagang biyaya na pwede namin makamtan ay ang mensahe mula sa mabuting balita. Muli, malapit ako na may kababaang loob sa iyong harapan, sa iyong presensya. Linis mo po ang aking puso at isipan. Patawarin sa akin ang mga pagkukulang at kasalanan. Ang karunungan, ang kababaan ng loob ay pagkaroon mo sa akin, Panginoon.
Gamitin mo lamang ako bilang daluyan ng iyong mensahe. Ang iyong boses, ang aming marinig. Mangusap ka sa aming puso, sa aming spirito, Panginoon. Dalangin ko din po ang makakarinig ng Friday Gospel. Batid mo ang nilalaman ng bawat puso namin, Panginoon. Pumasok ka dito, mangusap ka, upang ano man ang pinagdadaanan naming mabigat na pagsubok, gumaan, Panginoon, sa tulong mo. Kami lumalapit, kami naninikluhod. Pakinggan mo ang aming mga dalangin. Banal na Espiritu, ang aming espiritu at espiritu may magkaisa. Puspusin mo po kami. Lagi mo po sana ipaalala sa amin ang kahalagahan na spiritual na pagkain mula sa iyong mabuting balita. Ma-realize namin sana, Panginoon, ang kahalagahan mo sa bawat araw. Na ikaw ang dahilan ng araw na ito kung bakit kami nagising at muli natutulog, mahihimlay. Sa paghimlay namin, hawak mo na ang aming buhay, hawak mo na ang aming fruit. Pero salamat, Panginoon. Maraming salamat, mangusap ka. Ano man ang mensahe mo tungkol sa talinghaga, sa ubasan at ng mga kasama. Panginoon, may apply namin to sa aming buhay at maibahagi sa iba. Napakabuti mo. Ginagamit mo ang Facebook Live para maging daluyan na yung mensahe sa lahat ng dako, ano man ang aming ginagawa. Nawa, lagi ng pagkaasamin na makarinig ng mabuting balita. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, Isa ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa Word of God, Facebook Live, Daily Gospel. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Nawa, bago matapos ang araw na ito, ay maka-receive tayo ng pinakamahalagang blessing ni Lord. Ano ba yon? Yung spiritual food, no? So, ang Facebook Live na ito, ang layunin ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw through social media. So, kahit anong ginagawa natin ngayon, maaaring nakahiga na, nagpapahinga na, pagod tayo buong araw, makarinig tayo, no, matamnan yung ating puso. Sapagkat hindi lang naman ito yung physical na aspeto ng ating pagkatao ang binubusog natin ng pagkain para hindi tayo magutom, tayo manghina. What about our spiritual life? Meron tayong spirito na dapat hindi lamang tuwing linggo nakakarinig na mabuti. Dapat araw-araw talaga. Di ba? Ano ba naman yung sandaling pakikinig? Sa 24 hours pa namang binigay ni Lord Hindi na masama yun, di po ba? Para naman po sa atin yun para sa spiritual nating kagalingan. At saka, meron tayong tinatawag na fighting spirit. Kahit pagod ka na sa problema, sa mga trabaho mo, sa buong maghapon, kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, masasabi natin, mabuting balita. Mabuting balita. At ako po si Sister Angelica from Bulacan. At ako po isang Katoliko. At ang Facebook Live na ito ay nag-start pa noong 2019. And of course, ito po yung pagbasa natin, no? Ang pagbasa mula kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang talinghaga ng ubasan at mga kasama. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. At ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binubog nila ang isa,
pinatay ang ikalawa at pinato naman ang ikatlo. Pinupunta uli ng may-ari ang mga mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin ng mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ang mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga tao na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, medyo mahaba yung ating gospel ngayon, no? Ang pagbasa ay nagmula kay San Mateo, chapter 21, verses 33 to 46. At maraming salamat sa Panginoon. Ngayon ay March 1, 2024. At magandang simulan ang Marso na, di ba, nakakain tayo ng spiritual food, no? So, kung nasimulan mo na ngayon, tuloy-tuloy mo na yan, no? So, March 1, 2024, at ang Friday Gospel po ang ating pagninilayan. Amen. So, magandang gabi po sa inyo lahat. No? Sa makakarinig pa, no? Actually, ang Facebook Live na ito ay Monday to Saturday, alas 8 ng gabi. Kaya lang nakatulog ako kanina, napagod ako buong maghapon, at kanina lang ako nagising. But anyway, ang mahalaga, hindi matapos ang araw na ito na hindi tayo nakakapagnilay. So, medyo nakapagpahinga yung isip ko, no? At sa palagay ko naman ay pupuspusin tayo ng banal na Espiritu para ibigay yung mensahe mula sa mabuting balita. And of course, instrument lang po ako, ha? Kahit ako, nakikinig ako sa boses ng Diyos kung anong ang kanyang ipagkakaloob sa atin na mensahe, no? Basta ang mahalaga, lahat tayo dito makasalanan. Walang mayaman, walang mahirap, walang matalino. Hindi ba? Kumbaga, wala ditong paanuhan. Makinig tayo, no? Kasi yung mensahe ng Diyos, pag tayo ang tinamaan, sabihin natin, thank you Lord, pinapaalalahanan mo ako. Amen. So, bigyan po natin ng senaryo, yung talinghaga tungkol sa ubasan at sa mga kasama. Alam po niya, itong talinghaga, ano na to itong tungkol sa ubasan at kasama, every year naririnig na po natin yan Diba? Ngayon naman yung gospel na paulit-ulit lang. Pero isang nakakasigurado dyan, kahit paulit-ulit yung mga gospel, halimbawa, yung mga kilalang gospel na kamukha ng yung prodigal son, di ba? Alam natin yung kwento niyan. Yung mga good Samaritan. Yeah. Paulit-ulit yan, no? Every year. Pero meron iba't ibang mensahe yan sa atin. Depende na lang yan kung paano natin tatanggapin. So, kamukha ngayon, nakikinig kayo ng mabuting balita, nagbibinhi ngayon ang Diyos. At this moment, at this Facebook Live, nagbibinhi ngayon ang Diyos sa puso natin. Hindi ba nga, sabi nga, ano ba ang binhi ng salita ng Diyos? Saan ba napunta? Sa dawagan? Sa matabang lupa? Sa bato? O, di ba? Sa daan? O, di ba? Kasi ibig sabihin, pwede kang makinig ng mabuting balita. Ang tanong dun ano ba yan? Pupasok lang ba yan sa kanan, lalabas sa kaliwa? O mapasok sa kanang tenga, tuloy-tuloy sa puso? Amen? Kaya nga, di ba, ang salita ng Diyos, hindi maikukumpara sa material na bagay. Kasi kayamanan ng salita ng Diyos. Naniniwala ba kayo na ang salita ng Diyos nakakapagpagaling yan ng mga
emosyon, ng mga negativity, ng depression, ng mga physical stress. Yes. Diba? Kaya nga diba meron ng fighting spirit. Yung pagod na pagod ka na, pero pag narinig mo na yung mensahe ng Diyos, nagpupuri ka na sa Panginoon, nawawala. Kasi may kapangyarihan sa salita ng Panginoon. Diba? Kaya nga diba nung sinabi ng Ama sa Langit na, let there be light, nung nililikha niya yung mundo, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng araw, bituin, may kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya ang salita ng Panginoon sa gabi nito, makapangyarihan. Amen. So talinghaga sa ubasan at mga kasama. Talinghaga. Bakit talaga hindi na lang diretsuhin ni Kristo, no? Ba't kailangan talinghaga pa? Pwede naman siya magkwento ng diretso. Pero may mga aral siya, pangangaral, na dinadaan niya sa talinghaga. Kasi, kapag siya'y nangangaral, o kaya nagpapagaling, di syempre marami siyang followers. No? Parang ngayon, parang social media, maraming followers, no? Ang mga content creator sa social media, kanyang-kanyang yan style eh. Merong ibang nagbablog tungkol sa pagkain, nagbablog sa pagtulong sa kapwa, so kanyang-kanyang followers. Pero si Kristo, alam naman natin, hindi siya basta-bastang kamukha ng mga ibang nagko-content lang ng kung ano-ano. Ayan talaga ang content niya tungkol sa paghahari ng Diyos, tungkol sa pag-ibig ng Diyos. So, napakaganda ng content ni Lord, no? Sana lahat tayo, kung meron man tayong fina-follow sa YouTube, sa TikTok, yung content about kay God. Kasi doon talaga may pakinabang tayo. Hindi lang yung physical nating connection doon sa pinapanood natin, kundi sa Diyos, no? So, pero, hindi lahat na nagiging, halimbawa, mangangaral si Kristo na mangangaral siya. Siyempre, maraming tao yan na nagkakagulo. Hindi lahat yun sumusunod sa ipinapangaral ni Kristo. Meron daw iba sinatawag na marites. Nakikichismis lang, o ano ba yan? Di ba? Ganyan tayo, no? So, nagkwento ngayon ang Panginoong Jesus ng talinghaga. Yan talinghaga na yan, mga kwento yan na merong spiritual na meaning. May mensahe yung spiritually na mensahe sa atin. Kaya minsan naririnig natin sa gospel yung salitang makinig ang may pandinig. Ibig sabihin nung makinig ang may pandinig, ibig sabihin nagsasalita si Kristo, pero alam mo yun, yung tutuka, meron nga tayong kasabihan na ano ba tawag doon? Iba yung tinitingnan sa tinititigan. Kasi pagka, hindi ba, tingnan mo lang. Pagkatapos, wala na, minsan nakakalimutan mo na kung ano yung nakita mo. Pero yung tinititigan, tinitingnan mo, no, ino-observe mo, ano ba talaga to? Parang ini-examine mo, no? So, ganun. Diba? So, magkikwento siya ng talinghaga. Ngayon, syempre, maraming makikinig. Kung sino dun ang makakaunawa kung ano ba talaga yung mensahe ng Panginoon. Kasi, pwede naman niya sabihin ng diretso na, ganito yung kwento ko. O, kailangan gumawa kayo ng mabuti, kundi punta kayo ng impyerno. Pwede naman ganun, di ba? Ba't kailangan magtalinghaga pa siya gagamit pa siya ng mga character, gagamit pa siya ng ganito, ng ganun. Kasi, gusto ng Panginoon na kasi, si Jesus Christ, nangangaral siya, pero gentle siya eh. Although, din siya, prangka siya. Di ba? Sinasabi nga niya sa mga Pariseo at sa mga eskriba, yung mga dalubhasa sa pangunawa sa kautusan. Mga plastic kayo, mga mapag-imbabaw kayo, di ba? Yun ang maganda. Yung bang gentle ka, pero prangka ka. Maganda yun. Magandang kaibigan yung ganun. Na sinasabi sa'yo, kasi alam niyo, totoong kaibigan, sinasabi yung totoo. Kasi may mga kaibigan na, minsan mali na yung ginagawa ng kaibigan, pinagtatakpan. Hindi ba ganun? Ganun kasi si Jesus Christ eh. Amen. Siya? Gentle siya, pero prangka siya. Sinasabi niya totoo. Kaya nga, kapag nakakarinig kayo ng sinasabi na, ay, napaka-judgmental naman yung taong yan. Hindi yan totoo. Bakit? Kung ang pagkakapahayag ng salita ng Diyos, judgmental, ano yung ibig sabihin ng judgmental? Halimbawa, tinamaan ka. Halimbawa, yung mensahe ni Lord tungkol sa ganitong issue, tinamaan ka. Sasabihin mo nga, napaka-judgmental naman ng speaker na yan. Napaka-judgmental naman ng pari na yan. Hindi. Kasi, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, kung judgmental,
hari na ng judgmental si Kristo. Ay, kasi araw-araw yun ang ginagawa niya eh. Mangaral at ipahayag ang katotohanan, di ba? Because sa katotohanan, sabi nga, the truth will set us free. Lalo na sa panahon ngayon na tinatakpan ng social media ang katotohanan ng buhay. Eh kasi sa social media, nagtatrabaho din si Satan. Naniniwala ba kayo na si Satan nagtatrabaho sa social media? Kaya nga maraming mga, di ba, vlogger, influencer na ikukorap ang mind mo. Ay, ito na tama, no? Ito na tama, oh. Tama na yung ganito, tama na yung ganito. Kaya nga, dapat nakakarinig tayo ng salita ng Diyos para nare-remind tayo na, teka muna, yung napanood ko ba kanina doon sa isang vlogger, tama ba yon? Gusto ba ni Lord yun? Oh, yan, di ba? Kung hindi natin alam yun, ayun, nakokorap yung mind natin. So, talinghaga, no? Tungkol sa ubasan. Ano tayong ubasan? Alam naman siguro natin kung ano itsura ng ubas. Taniman. Ha? Imagine mo, nasa isang taniman ka ng ubas. Ayun na, di ba masarap ang ubas? Tsaka ang gandang tignan, no? Ubas. Eh ngayon, dito daw sa talinghaga na to, merong isang tao na nagtanim sa kanyang ubasan. Okay? Ano nga yung ginawa nitong taong na to? Masyado niyang binigyan ng protection. Binigyan niya ng protection yung ubasan na yon. Eh kahit naman tayo, di ba? Alam ikaw may farm ka, may tanim kang mangga, may tanim kang ganito. Di ba bibigyan mo ng protection yan? Ano yung mga protection na pwede natin gawin? Pwede natin bakuran. Kasi siyempre para hindi pasukin na kung sino-sino ng mga hayop, ng mga taong di natin kilala. Kaya nga may bakod eh. Ibig sabihin ng pagbabakod, eto property ko to. Diyan ka lang. Hindi ba pag yung bahay nyo may gate, hindi basta-basta makakapasok yung tao, kailangan kumatok siya. Pag pumasok siya doon, trespassing yun. Trespassing yun. Di po ba? Kahit once na nasa loob siya ng bahay mo, ta-disgrasya siya, hindi mo yung pananagutan. Kasi pwede mo siya mapagbintangang magnanakaw. Okay? So maganda, no? Ang ganda ng ginawa ng tao. Binakuran niya. Ano pa yung ginawa niya? Nagtayo siya ng mataas sa bantayan. Diba? Hindi pa uso na ng CCTV eh. Uso doon yung mga babantayan, may magbabantay. Amen. Pagkatapos, syempre sabi niya ba, okay na. Maganda na yung marami ng mga bunga yung ubas ko. May nakabakod na, ayos na, fertilized na. Ngayon, aalis siya. Eh, syempre, pag umalis siya, kailangan may maiiwan doon. Para, syempre, magpatuloy nung pag-aalaga nung ubas. Di ba? Kailangan may maiwan. Eh, ngayon, iniwan niya sa kanyang mga kasama. Meron siya syempre, mga kasama na, kumbaga sa atin, katulong na binabayaran. Parang magbantay ng ubas. So, ganun ang nangyari, no? And then, umalis na siya. Iniwan na niya doon sa mga taong pinagkatiwalaan niya yung ubas. Kasi tayo naman, hindi naman tayo basta-basta kukuha ng tao na, sige, halika rito, bantayan mo bahay ko, alis ako. Di ba usually mga trusted people, ang kinukuha natin, yung mapagkakatiwalaan. Yun ang kinukuha natin, no? Mas minsan, kung di man natin kaduguyan, kung binabayaran natin. Pero gusto natin yung kilala natin, no? Kasi, pagka muna, property ko yung kailangan, di ba? So, ganun ginawa nung taong na yun. Pumunta na nga siya sa kung saan niya gusto. Ngayon, etong mga nakuha niya. Eh, naku naman, ano yung karakter dito sa talinghaga? Salbahe yung mga nakuha niyang alipin. Anong ginawa? Kasi dumating na yung time na, anihan na na ubas. Diba? Dumadating yung time na pagka pwede nang ibenta yung prutas, diba? Inaani yan. Ngayon, nagpapunta ngayon yung may-ari ng ng mga alipin pa doon sa mga iniwan niya doon sa kanyang ubasan. Bakit? Kasi kukunin na nung may-ari yung kanyang parte. Hindi ba? May parte siya doon eh. Siya yung namuhunan eh. May parte siya. Pero syempre yung mga iniwan niya mga tao doon, syempre may bayad din yun. Hindi ba? Pero syempre may parte. Ngayon alam mo kung anong ginawa nitong mga napagkatiwalaan niya na mag-alaga doon sa ubasan. Anong ginawa? Nagpadala, no? Binugbog. Sinunggaban. Alam mo yun? Yung bang tipong,
Teka muna, magpapapunta ako dyan. O, halimbawa na lang, may apartment ka, mga apartment, no? Apartment. Tapos magpapapunta ka ng tao mo, o, singilin mo nga si apartment 1, apartment 2, apartment 3. Pagkatapos pagdating doon, bubugbugin. Imbis na magbayad doon sa apartment na upa niya, bubugbugin yung pinadala mo. Parang ganun ang nangyari. Yung pinadala ng may-ari, binugbog. Diba? At hindi lang binugbog, ha? Pinatay. At paulit-ulit na nangyari yun. So, yung unang pinadala, binugbog, pinatay. Yung pangalawang pinadala, ganun din. Yung pangatlo, ganun din. Pinatay. Binugbog. Binato. Napaka-brutal naman ito. Hindi ba? Kukunin lang naman yung kaparte. Ngayon sabi ng may-ari, kaya ganito, no? Ito nangyayari sa mga Anong nangyayari? So, ang ginawa nung may-ari, pinadala na niya yung talagang anak niya. Yung kadugo na niya. Pag anak ko na ang pinadala ko dito, siguro naman irerespeto nila. Kasi anak ko to, hindi naman to kapwa alipin nila eh. So, pumunta yung anak. Anong ginawa doon sa anak? Nirespeto ba? Hindi. Anong sabi ng mga pinagkatiwalaan niya sa ubasan? Nako, diyan yung anak. Diba? Patayin natin. Bugbugin natin, patayin natin. Para yung mamanahin nung anak, mapunta sa atin. Hindi ba? Grabe. Binigyan na sila ng trabaho. Nung umalis yung may-ari ng ubasan, binigyan na sila ng trabaho. Tapos nung kumita yung ubasan, nagpapunta ng tao para kumuha ng kaparte. Yung may-ari, ay pinagbubugbog, pinagpapatay, pinagpupunta. Tapos yung anak, mas grabe. Sabi nila, ito yung magmamana ng ubasan. Patayin yan. Yun ang kanilang nasa isip. Di ba? Ikaw ba naman ng tatay? Nung pinapunta mo, what would you feel? Anong gagawin mo? Yun nga ang sinabi, di ba? Tinanong sa mabuting balita ngayon eh. Anong gagawin mo pagka ikaw yung ganun ang ginawa sa mga pinapunta mo? Diba? Sabi sa verse 40, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Anong sagot? Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kanyang kaparte sa panahon ng pamimitas. Mawawalan ng trabaho. Yung mga iniwan na yun. Papalitan sila ng mga mapagkakatiwalaan na tao na hindi kamukha nila na ganid. Alam mo yung ganid? Yung bang meron ka na, gusto mo pa yung kunin pa yung iba. Kaya huwag kayong magsusugal. Alam niyo ba, pagsusugal ay ganid. At ang pagiging ganid or greed ay isa sa mga 7 capital sin. Capital sin, ha? Kasi ang una dyan, pride, envy, galit, greed. Bakit? Susugal ka. Ano bang gusto mo? Kung makuha mo yung pera ng kalaban mo. Di ba? Pera na. Naging bato pa. Pambili mo na sana ng 1 kilong bigas, pinantaya mo pa, nawala. Di ba? Kaya huwag tayo magsusugal. Kahit loto nga, huwag na kayo dumaya eh. Kasi pinagnanasaan nyo yun eh. Yung pera ng iba. Tsaka yung mga instant yaman, ano yan eh, mas maganda pinaghihirapan. Diba? So, ganun ang nangyari. Papalitan. Para bang sa opisina, you don't deserve the position. Papalitan kita ng mas better na talagang magagampanan yung trabaho. Diba? So, narinig yun ng mga saserdote. Diba ang mga saserdote, mga plastic yan kay Jesus. Kunyari, lalapit, tapos sasabihin, guro, ano po bang masasabi nyo sa ganito, sa ganyan? Ano po ba ang pinakamahalagang utos? Ano ba naman yun? Saserdote ka, hindi mo alam kung ano yung pinakamahalagang utos. Ibang tipong alam na nila yung sagot, pero tinatanong nila ang Panginoong Jesus kasi gusto nilang masilo. Gusto nilang testingin. Hindi nila kaya eh. Hindi nila kaya ang Panginoon eh. Di ba? Hindi nila kaya eh.
Kasi talagang iba ang karunungan. Naiinggit kasi sila sa Panginoon. Sila nag-aral ng kautusan. Magaganda yung mga damit nila. Kinikilala at nirespeto sila ng tao. Tapos isang Jesus, anak ng karpintero, dadaigin sila. Hindi naman nila kaya gumawa ng himala. Hindi naman kaya nilang bumuhay ng patay, mag-cast out ng demonyo. Okay, di ba? So, di ba? Yun yung parang senaryo o kwento tungkol sa talinghaga sa ubasan at kasama. Nakita natin na pinagkatiwalaan, pero hindi katiwa-tiwala pala. Diba? Kumbaga, nagsamantala, yun. O ngayon, paano natin maita-transfer yan sa buhay natin ngayon? Paano? Okay, kuha lang tayo na isang salita at doon tayo magninilay. Ilang beses na pinaulit-ulit dito sa Mabuting Balita yung salitang kaparte. Kaparte. Ibig sabihin share. Yung share mo. Di ba pag nagnenegosyo kayo, mag-share kayo ng puhunan, and then pag kumita, di ba, dinidivide nyo, yun ang tawag na kaparte. Ngayon, pakinggan natin mabuti ang mensahe ng Panginoon. Kasi para sa atin lahat to. Alam niyo tong gospel na ito, para sa atin lahat to. Bakit? Ang Diyos, binigay na lahat sa atin. Binigay na lahat. Parang yung kwento sa talinghaga. Kumpleto. Bago siya umalis, kumpleto. May bakod yung ubas, may nakabakod yung ubas, diba, merong bantayan, may mga, kumpleto na, may fertilizer, diba, babantayan mo na lang talaga Parang tayo, sa buhay natin, binigay na ng Diyos ang lahat. Bago niya nilikha ang tao, inuna muna niya yung magkaroon muna ng liwanag, magkaroon ng gabi, araw, ng hayop, ng, diba, halaman, diba, kumpleto Bago tayo sinilang dito sa mundo, kumpleto na Mayaman, mahirap, kumpleto na. Kaya wag natin sasabihin na, God, ang unfair mo, God. Bakit yung isa, ang sama na ugali pero yung mayaman? Bakit yung isa, hindi ba? Minsan nasabi mo na ba sa sarili mo, Lord, ang unfair mo. Mabait naman ako, bakit ako ginaganito ng kapwa ko? God is not unfair. Bakit? Nung ipinako si Kristo sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa ating mga walang niya, sa ating mga makasalanan. Wala siyang sinabi na, hindi ka mayaman wala kang pinag-aralan. You don't deserve the salvation. Binigay niya ang kanyang buhay na inaalaala natin ngayong mahal na araw para sa atin lahat yun. Amen. Dahil ganun ang pagmamahal sa atin ng Diyos. So, nung isinira tayo sa mundo, kumpleto tayo. Sa bawat araw na nagigising tayo, mabuti man o masama, pareho tayo nakakalanghap ng hangin, pareho tayong aarawan. Hindi naman siguro nahahati yung araw. O sa kaliwa, ganito may araw kasi mabuti to. Masalbahe to. O sa kanan, mas maganda yung araw, no? Vitamin D. Kasi hindi ba? Fair. Kaya, masasabi natin na, mabuti ang Diyos. Yung nagising lang tayo kaninang umaga, mabuti na ang Diyos. Madami na hindi nagising, no? Ngayon, matutulong na naman tayo. Gigising ba tayo ni Lord bukas? Kaya kapag gising mo bukas, hindi pa dumidilat yung mata mo, may muta ka pa, you have to praise God. Because sa bawat umaga, God is recreating. Ano yung recreating? Hindi ba, nung nag-create siya na, sabi niya, nung nilikha niya yung mundo, magkaroon ng araw, magkaroon ng liwanag. Bawat araw na nagigising tayo, laging nag-create, nag-recreate si Lord. Sasabihin ni God, magkaroon na naman ng ng March 2, 2024. Panibagong araw yun. Pagkagising mo, nakasimangot ka na. Pagkagising mo, puno ka na ng problema. Panibagong pagkatao, pwede tayo magbalik loob sa Diyos. Kasi ang tinitin naman na ng Diyos, eto ngayon Ano ka ba ngayon? Kahit sabi mo, 10 taon, 20 taon ka naglingkod sa Panginoon, pero ngayong araw na ito,
Di ba? Puno-puno ka ng galit sa kapwa mo. Inggitera ka. Nagnanakaw ka. O. Asa palagi mo ano i-value ni God? Yung ngayon. Kaya nga, di ba, every day should be considered as last day. Tsaka sa bawat araw, lagi natin nakikita ano yung dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. O, balik tayo. Doon sa keyword natin, yung kaparte nga. Kaparte. So, doon tayo mag-focus, no? Binigyan lang tayo ng idea ng Panginoon na God is a good God. Hindi siya unfair. Lahat binigay na niya sa atin. Kahit yung kanyang kaisa-isang anak. Kaparte. Alam niyo, nakakalungkot isipin, no? Siguro ano din natin ito, mapagnilayan natin. Ilang oras ba ang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa bawat araw? 24 hours. 24 hours. Meron tayong kasabihan, madalas na naririnig, that time is gold. Yes, time is gold. Bakit? Nung isilang tayo dito sa mundo, di ba nililista ng nurse kung anong oras tayo lumabas? Si ganito, si baby ganito, lumabas siya ng 3:12 a.m. Ultimo minuto nakasulat. Kahit sa mga kambal, a matter of a minute or a seconds nakarecord siya para malaman ko sino yung panganay. Because time is gold. Yung pagsilang natin, that was gold. Sinilang ka, May 15, 2000 ganito. That was gold. Yan yung birthday mo. Yan yung pagsilang mo. Di na mababago yan. History na yan. Ay, pag namatay ka, hindi ba? History na yan. Pag namatay tayo, ganun din. Di ba? Namatay, ganito. That's time. That's gold. Pero maraming tao sinasayang ang oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. May oras para magsugal, may oras para magchismis, may oras para pumatay ng oras. Di ba, meron mga tao pumapatay talaga ng oras? But what about our time to God, who gave us time? Kaya nga sabi, alam mo, ang bait-bait nitong tao na to, may-ari ng bukid na ito, ng ubasan na ito. Kasi ang hinihingi lang niya, kaparte. Kaparte. Hindi niya hinihingi lahat. Kahit siya yung namuhunan. God is asking us, what about my part for this day? Today is March 1, 2024. Ano ba yung kaparte ng Diyos na naibalik natin sa Kanya sa araw na ito, samantalang ang haba ng oras natin binigay sa atin? Ano yung mga pwedeng kaparte ng Diyos? Nagdasal ba tayo sa Kanya? Nagpasalamat ba tayo sa Kanya? Humingi ba tayo ng tawad? Gumawa ba tayo ng mabuti sa ating kapwa? Iyan ang kaparte ng Diyos. Hindi niya hinihingi ang buong oras natin o buong araw natin. Sabi nga, mas maganda yung quality of time kaysa yung quantity. God is looking for the quality of love na pwede nating maibigay sa araw na ito at sa bawat araw na pinagkakaloob niya. Hindi ba sa Old Testament, we're talking about 10%? Ikapo, tithes. Nasa sweldo mo, halimbawa sumisweldo ka ng 10,000 isang buwan. Anong sinabi dun? Tithes, 10% lang. Ano bang 10% ng 10,000? Di ba 1,000? Would you believe? 1,000 lang sa Diyos, yung 9,000 sa'yo na? Kaparte lang ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kahit siya ang may-ari, kahit siya yung nagbigay, kahit siya yung nagpahiram sa atin. Pero anong ginagawa ng tao? Ginaganid. Binigyan ako ni Lord ng ganitong biyaya. Akin lang to, ha? Tapos pag ihingi ang kapwa, ihingi ng tulong, ayaw tulungan. Tapos pag nakita yung kapwa na mas marami, akin pa rin yan. We never realize na ang lahat ng meron tayo, hinihiram lang natin mula sa Panginoon. Na lahat ng meron tayo, hindi atin. Lahat ng nakikita mo ngayon sa paligid mo is just a temporary. Kung pwede lang nga tayo magpinoy henyo eh. Alam mo yung Pinoy henyo? Yung magsusulat ka, nakapirasong word ilalagay sa noo. Kung pwede lang yung TV mo, lagyan mo ng temporary. Yung anak mo, lagyan mo ng temporary. Just as to remind na
lahat na kinakabaliwan ng tao dito sa mundo. Mamahaling cellphone, kung ano man yan. Pansamantala lang yan. Lilipas lahat yan. What about God na hindi natin nakikita? Pero lagi nandyan yung presensya. Kaya nga kung hindi natin i-activate ang ating spiritual life, hindi talaga natin mapapansin ng Diyos. Ang masama, napapansin lang natin ng Diyos pag may problema tayo eh. Para bang nagiging last resort pa. Yung nagbigay sa atin ng mga blessing. Would you believe that problem is a blessing? Ang problema, blessing yan. Bakit? Bakit naging blessing? Ang problema, problema nga yan. Maraming tao na nagbabalik loob sa Diyos kapag nasa problema na. Nagkasakit, nagka-cancer. Diba? Samantalang nung walang sakit, ay aliw na aliw sa mundo. Walang panahon sa Diyos. Hindi nagsisimba. Hindi ba? Walang pakikipagkapwa-tao. Makasarili. Puro bisyo. Pero nung nagkasakit, nabigyan siya ng time na magpahinga. Doon niya na-realize na, ay, may Diyos pala. Problem is a blessing. Why? Because God, sabi ni God sa Filipos, chapter 4, verse 8, dapat maging naman ang isip nyo ay mga bagay na kapuri-puri, malinis, marangal. Why? We should be positive, lalo na when it comes to problem. Wala namang mangyayari kung magne-negative tayo eh. Wala. Lalo nang tayong malulubog sa problema. At kapag dumadating yung mga pagsubok sa buhay natin, meron tayong part dyan eh. May role tayo dyan eh. Kumbaga sa baul, maghalungkat ka ng ipagpapasalamat sa Diyos. Amen. Hindi yung pag may problema ka, nakafocus ka na sa problema. Nakakalimutan na yung 10 kabutihan na ginawa ng Diyos. Di ba sakit nun? Ginawan ka ng 10 kabutihan ng kaibigan mo, ng magulang mo, ng asawa mo. Nagkamali lang siya minsan. Wala na. Ay, di ba ganyan tayong tao? Amen. Na kapag meron tayong problema, ay, may sakit ako, may high blood ako, pero nakakalakad pa ako, nakakakain pa ako, nakikita ko pa yung anak ko, ang daming blessing eh. Hindi ba? Ang Diyos, humihilang sa atin ng kaparte. At yung pagsabi natin sa Diyos na, Lord, thank you. Parte na yan ng Diyos. Part na niya yan sa biyaya niya. Sa atin. Ibang tipong, may problema ka, pero parang wala. Diba? Yan ang kaparte na gustong ibigay natin ng Diyos sa Kanya. Ibang tipong, kahit may sakit ka, pero thank you Lord. That's a part. Yan ang kaparte. Tayo naman, diba? Ano man ang buhay natin ngayon, minsan choice natin yan eh. Diba? Hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng palpak na buhay eh. Because God wants to give us isang ganap at kasiyasiyan na buhay. Pero anong trabaho ng Diablo, John 10:10? Wasakin, nakawin. Actually, kung nakikinig ka ngayon ng gospel, galit na galit yung Satanas eh. Paano pwedeng mamulat yung ating isipan? Kasi, ang ating isip, our mind is the battleground of devil. Dito yan eh. Kaya kapag alam ni devil kung anong kahinaan natin, kaya pag nakikita niya na, eto na, mahina to sa ganito, hindi ba tinutukso tayo? At yung tukso, magdadala sa atin sa kasalanan. But God is asking again, His part. Kaya pag may problema tayo, nag-a-ask si Lord dyan ng parte niya. Parte niya. Ano ang nabibigay nating part ni Lord? Lord, ito na ba yung sa'yo? Lord, maliit lang to Lord pero galing to sa puso ko. Tingnan mo yung babaeng balo. Diba yung babaeng balo, nagbigay siya ng alay niya sa templo, kasabay niya ang mga mayayaman na mayayabang, na ipinapakita na malaki yung kanilang ibinigay sa templo. Pero yung balo, diba? Kusing na lang. Yun na lang ang pera niya. Binigay pa niya sa templo ng buong puso. Hindi naghihingi si God ng malaking part eh. Small part nga lang eh. Hindi pa natin maibigay. Ipinagkakait pa natin.
Para tayo yung mga kasama. Pinagkatiwalaan kita ng mga anak. Anong ginawa mo sa anak mo? May naging addict, may naging ganito, may nagkulang. Maaring may pagkukulang ka, kaya nagkaganyan. O kaya binigyan kita ng trabahong ganito. Anong ginawa mo sa trabaho mo? Ginawa mong illegal. Alam mo yun, meron binibigay sa ating blessing si God. Kaso, ginaganid natin. Ginaganid na natin, wala pa tayong naibabalik sa Kanya. Kasi mas malaki ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mas malaki ang ine-expect niya sa atin. Kasi kapag nagampanan mo yung pinagawa niya sa'yo, mas malaki ang ibibigay niya sa'yo. Hindi ba? Kaya lang, ito tayo sa talinghaga Nagkakamali at nagkakasa tayo sa Panginoon. Ginaganid natin yung nagmamay-ari ng meron tayo. Sinasaktan natin yung ating anak, yung ating asawa. Pahiram lang yan Dapat ang part mo, to love. Yes, to love. Pag-ibig, mahalin mo. Anong minamahal ng tao ngayon? Pera, kayamanan, katanyagan, power. Ayaw nang bigyan. Alam mo kasi ang tao, pagka napapalibutan na ng mga material na bagay, wala na Wala nang maibalit sa Panginoon. Alam nyo, kung anong meron tayo ngayon, sabi nga hindi lang naman in a form of money, ang pagbibigay ng parte sa Diyos. Pwede natin ibigay ang parte ng ating talent, ng ating skills, ng ating time, sa ating kapwa. O, halimbawa, doktor ka, o magbigay ka ng parte mo. Magbigay ka ng free consultation. Attorney ka. Hindi rin naman pwedeng titulado ka lang. Kahit sabi mo simpleng tao ka lang. Marunong ka magluto, marunong ka maglaba. Tapos, yung kapwa mo, o yung kapatid mo, may sakit, hindi makapaglaba. That's your part. Sa bawat araw, we have to think kung anong maihahandog natin sa Diyos. Because ang gustong handog ng Diyos, hindi material na bagay. Ang handog na gusto ng Diyos, yung tayo mismo. Tayo mismo. Kasi noon, sa panahon nila Abraham, propeta, pag gusto nilang maghandog sa Diyos, iba kumukuha sila yung the best na hayop, sinusunog nila, at yung usok na yun umaakit sa langit, naniniwala sila na, di ba nakakarating yun sa Diyos? Hindi na natin pwedeng gawin ngayon yun. Sa dami ng kasalanan na gagawa natin, baka maubos ang hayop dito sa mundo. Kaya ang dapat na handog na ipinagkakalob natin sa Panginoon, tayo, yung puso natin, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Diba? Kasi, nakakahiya kay Lord Umasenso ka sa buhay, dati walang-wala ka, nanghihingi ka lang sa kapwa mo, tapos nung yumaman ka, nawalan ng parte. Hindi ka na nagsisimba, hindi mo na kinikilala ang Diyos. Napakaliit ng porsyento na hinihingi sa atin ng Panginoon. Pero pag naibigay natin ng maayos yun, malaki ang kapalit nun. Siksik, liglig at umaapaw. Ay, magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo, sa kabila na narinig mo may COVID, may giyera, pero payapa yung puso mo na kahit anong oras ka kunin ni Lord. Hindi ba? That's a part. God is giving you peace of mind. So you have to give also the part to God. Paano mo maibibigay yung parte mo kay Lord? Syempre naman natin nakikita si Lord. Sa pamamagitan ng iyong kapwa. Kasi, ano man ang gawin mo sa maliit mong kapwa, ginawa mo sa Diyos. So, if you are giving peace of mind sa iyong kapwa, you are giving your part to the Lord. Diyan tayo kulang na kulang. Yung pagbibigay natin ng parte sa Diyos. Gusto lang natin receive ng receive Ay Lord, sige, blessing. Pag niya yung blessing, wala na. Hindi na maibalik sa kapwa. Isamantalang lahat ng possession, diba? Lahat ng meron tayo, kahit buhay natin, asawa natin, anak natin, bahay natin, lahat, kahit butas na medyas mo, lahat yan hiniram lang natin sa Panginoon. Kaya God is deserve talaga ni God na balikan. Amen. Sa bawat araw, bago tayo matulog, Lord, ano ba yung naibigay ko sa yung parte? Baka naman yung naibigay ko sa yung parte, puro galit ko sa kapwa ko.
Baka yung nabigay kong parte sa'yo, puro inggit sa kapwa ko. Baka yung nabigay kong parte sa'yo, puro, hindi ba? Kasi, God is giving us time. Kaya sa oras pa lang, pwede na tayo magbigay ng time kay Lord. Parte niya yun eh. Although, ang Diyos nasa kanya ng lahat. Kung tutusin, hindi nga kailangan ng Diyos yung pagsamba natin, yung mga binibigay natin. Hindi nga kailangan. Pero tayo ang nangangailangan sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kasi once na, giver, alam nyo kasi mas maganda yung giver. Yung nagbibigay. Kaso tayo, mabilang tayo eh. Pag tumulong ka sa kapwa mo, ito ha, pinautang kita ha, pag ganito, diba? Ibang mabilang tayo. Ito ha, it's better to give than to receive. Totoo po yan. Why? Because God is a giver. Hindi ba? Kailangan ang character natin, maging character ni Jesus, Christ-like. Bigyan tayo ng kababaang loob. Diba, habang tumataas ka, pero pababa yung kalooban mo. Hindi yung maasenso ka sa buhay, sumasabay din yung pride mo. Alam nyo, ang pride, galing niya sa Diablo, Kaya nga siya, naging, fallen angel, Ganda-ganda na nga niyang angel, ingit pa siya sa Diyos. Gusto pa niya parang maging Diyos. Magkaroon siya ng sariling kaharian. At yan ang gusto ng Diablo na ilalagay sa puso natin, pride. Huwag kang magpapatawad, yung gaganti ka. Huwag tayong gaganti sa ating kapwa. Trabaho yan ng Diyos. Parte ng Diyos, part niya, role niya, ang magparusa, diba? Ang magbigay ng reward, ang maghusga. Tayo ang part lang natin, sumunod sa kalooban ng Diyos. No more, no less. Kaya pag sinabi ng Panginoon na magpatawad ka, we don't have to complain. We should not say, patawad ako, Lord. Ginawa niya ako ng masama. No. Pag sinabi ni God na, magpatawad ka, igala mo yung ama't ina, yun na yun. Wala na explanation. Kasi utos na yun ng Diyos eh. Hindi naman yung batas ng tao na nare-revise. Diba? Hindi. Sa bawat ginagawa natin sa buhay natin sa bawat araw, may part si God. Magbigay tayo ng parte niya. Deserve niya yun. Nakakain ka 3 beses isang araw, merong parte si God doon. Yung magdasal ka man lang bago ka kumain. Part ni Lord yun. Kasi si Jesus Christ, diba? Nang gumawa siya ng himala, pinakain niya yung libu-libong tao. Diba? Ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda, ipinagdasal pa niya yung para dumami. Diba? Kaya pag tayo ay nagdadasal bago kumain, dadasal tayo bago tayo umalis o pumunta sa isang lugar, binibigay natin yung parte ng Diyos. Nire-recognize natin sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Sabi nga po sa Thessalonica, ipagpasalamat nyo ang lahat ng bagay, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Lahat kay problema, ipagpasalamat sa Diyos. Pag meron tayong problema ngayon, alam niya ng Diyos. Alam niya yan. Pero kung nakikita niya na, teka muna, punong-puno na to ng problema, pero walang ginawa kundi magpasalamat. Tayo ang nagbe-benefits nun. Kasi nabibigay natin yung parte ng Diyos. At mayaman ang Diyos. Parte lang yung hinihingi niya sa atin. Pero kung magbigay siya, grabe. Ibinigay nga niya ang kanyang buktong na anak Ano pa kaya yung dinidesire ng puso mo? Alam niyo, ang mga qualification para makapasok tayo sa langit, alam niyo kung ano? Yung pagtitiis. Sa inyong pagtitiis, tatanguhin niyo ang buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yung lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. May parte. May role tayo at may role din ang Diyos. Kaya sa bawat pagsunod natin sa Panginoon, with humility, hindi tayo nalulugi. Maybe sabihin natin, ay inapit tayo ng kapwa natin, naisan tayo, na-scam tayo. Pero hindi tayo gumaganti. Sabi nga gawa mo ng mabuti yung masamang gumagawa sa'yo, na masamang ginagawa sa'yo. Amen. Kasi, diyan tayo matututo na i-recognize ang kabutihan ng Diyos. Amen. Punta ka na hospital. Marami kang makikita na taong nakahiga. Binibili yung oxygen. Para makahinga lang ng maayos. Ikaw ngayon, naka-oxygen ka ba? Hindi, diba?
Ibang tao nasa ospital. Grabe, yung ginagastos na pera para na makaano ng hangin. May mga ibang tao nasa ospital, ang daming aparato para lang tumibok yung puso. Punta ka ng bilangguan. Maraming tao na, hindi ba, nakulong, nagkasala. Tayo, para na rin tayo nasa bilangguan kung tayo ay bilanggo ng ating mga kasalanan. Buting nasa bilangguan ka na. Pero ang puso mo naman malayo sa pagpupuri ng Diyos. Parang si San Pablo, Saint Paul. Nakulong siya. Pero diba, malaya siya. Amen. Ang pagkakaroon ng mga bunga ng Espiritu, ano ba yung mga fruit of the Holy Spirit? The joy, the love, the self-control. Pag meron na tayo niyan, ibalik natin yung parte ng Diyos. Amen. Ang Diyos, tinitingnan niya ang puso natin. Bakit ka tumutulong sa kapwa mo? Naghihintay ka ba ng kapalit? Bakit ka ba, limbawa, politiko ka, politician ka, ba't ka, abait-bait mo pag eleksyon? Pero pag nanalo ka na, ginaganit mo na yung tao. Gumaganti ka, bumabawi ka na sa mga ginastos mo. Di ba? Yung pagiging ganit natin, wala yan pang mundo lang yan. Pag namatay tayo, may matadala ba tayo? Kaya nga, di ba may mga taong nagsisuicide kahit mayaman na, kahit kilala na sa mundo? Kasi hindi naman pera, hindi naman katanyagan ang makakapagpaligaya sa tao. Alam niyo kung ano makakapagpaligaya sa tao? Contentment, gratitude, love kay God. Amen. Lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang pagsubok dito. Pero wag mong iisipin na ikaw lang nakakaranas ng problemang yan. Wala kang pera, ay marami tayo. Broken relationship, marami sa mundo yan. May problema ka sa anak mo, marami sa mundo yan. May problema ka sa sakit mo, marami yan. Kasi sabi nga sa Korinto, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas lahat ng tao. Dapat ang Diyos, kapag dumating na yung problema, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin yun. Amen. Kaso, napagtagumpayan na natin ng isang problema sa ating buhay, nawawala na ng parte ang Diyos. Alam niyo tayo mga makasalanan. Kung tutusin, mapagmahal naman tayo Sa anak lang natin, di ba? We will give the best. Ay, anak ko to, isang anak ko to, ay the best education, the best na bahay, the best na damit, the best na cellphone. Ang makasalanan tayo yan, Kung kaya natin magbigay ng mga the best para sa anak natin na nakikita natin, dahil kadugo natin, what about God na nagbigay ng anak natin? What about God na nagbigay ng trabaho sa atin? Hindi ba? Yung resources nakakalimutan natin May parte. May parte si God. Sana nabibigay natin yun. Amen. Kasi binabalikan tayo ng God. Ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, darating ang paghuhukom, babalik siya. At titingnan niya, kamusta na? Ano na ba nangyari? Di ba parang yung mga pinagkatiwalaan ng pera, may binigyan ng 1,000, 5,000, ganyan, di ba? Pinapatubo. Hindi ibinabaon sa lupa. Di ba? Binigyan kita ng talent para magaling kumanta. O ano nangyari? O ginamit mo pala sa kasamaan. Hindi ba? Kasi dito sa talinghaga, bumalik. Or may pinadala muna, no? Sorry. May pinadala, di ba? Anong ginawa doon sa mga pinadala? Pinagbubog, pinagpapatay. Referring for yung mga propeta. Nung panahon ng Old Testament, ano ba pinadala ng Diyos Ama? Mga prophet. Sila Moises, sila Abraham, sila Isaac. Ano nangyari? Hindi ba? Hindi pinakinggan. Kung may nakinig man, meron, pero meron din maraming hindi napakinggan. Hanggang sa, nagpadala na ng hari, sila Haring Solomon, ayaw pa rin pakinggan. Hanggang sa pinadala si Jesus Christ. Ayun na yung binabanggit sa talinghaga. Pinadala niya yung sarili niyang anak. Nirespeto ba? Tayo ba? Namatay na, inaalala natin yung pagkamatay ni Kristo. Pagmuling pagkabuhay. Hanggang ngayon ba, meron pa rin tao dinidisrespect si Jesus Christ. Sa tuwing tayo nagkakasala, dinidisrespect natin si God, si Jesus.
Inuulit natin yung mga latay niya. Inuulit natin pagpako sa kanya sa krus. Diba? The best. Ang anak ng Diyos binigay sa atin. The best. Tayo. Dapat kahit anong ginagawa natin, we have to give our best. Sabi nga ng salita ng Diyos, at ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo na para hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Kasi sa bawat ginagawa natin, tinitingnan ni Lord, ano yung parte ko dyan? Naglalaba ka? Maglaba ka, Lord, para sa'yo to, papuputiin ko to. Nagluluto ka? Ay, Lord, sasarapan ko to para sa'yo. Nasa opisina ka? Ay, Lord, gagawa ako, tatrabaho ko, di ako mandadaya. Kahit yung boss mo ay masungit. Ay, hindi na. Lahat ng gagawin natin, ialay natin sa Panginoon. Diba? Kahit halimbawa, may kaaway ka. Alam naman tayong tao, minsan may mga time talaga na nagkakaroon tayo ng limit, diba? Hindi dahil sa tao lang tayo, kundi talagang tao tayo. Natural sa atin yung magalit, magtampo, magselos, mga negative, no? Pero, dapat lagi natin iniisip na, kumunik agad sa Diyos. Humingi agad ng tawad. Diba? Sabi nga, huwag mong pa hayaang matapos ang araw na ito na hindi ka nagpapatawad. Lalo na kung asawa mo yan. Diba? Kasi, ano yan eh? Parang reverse psychology. Alam mo yung reverse psychology? Imbis na mainis ka sa kapwa mo, isipin mo na lang na ginagamit ng Diyos yung tao na yun para mas humaba yung pasensya mo, para mas humaba yung pagpapatawad mo. Di ba? O, tingnan mo yung gospel kagabi, no? Kung narinig ka ng gospel kagabi tungkol sa mayaman at saka kay Lazaro, hindi ba yung Lazaro pulubi yun? Pero siya yung napunta pa sa parang sa langit at yung mayaman sa impyerno. Yung pulubi na yung ginamit na yun ng Diyos. O, di ba? Saan napunta yung mayaman? Tayo din minsan, yung mga nakakabuwisit na pangyayari, mga nakakabuwisit na tao, minsan ginagamit lang talaga ng Diyos yan. Para mas patatagin yung pasensya natin, yung pagpapatawad natin. Pero huwag tayo magalit dun sa tao. Kasi lahat naman ng makasalanan, mahal ng Diyos. Ang araw lang ng Diyos sa atin, yung kasalanan na ginagawa natin. Hindi ba? Sabi nga, pray for your enemy. Ipagdasal mo ang kaaway mo. Pagdasal mo tatay mo, nanay mo, kung sino mo sa palagay mo nakasama ng loob mo. Hindi ba? Kasi pag tayo ay nagpapatawad sa ating kapwa, nagbabayad tayo ng utang natin sa mga kasalanan natin sa Diyos. Alam niyo ba, forgiveness, napakaganda niyan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit sa Ama natin. Amen. So, nagre-remind ang mabuting balita na may kaparte. May part tayong dapat ibinibigay sa Diyos sa bawat araw. Sa bawat araw, ha? Hindi yung buong linggo, ha? Kasi ang bawat araw, special na araw yan. Hindi natin masabi na baka mamaya ilang oras na lang, darating na muli ang Panginoong Jesus. O baka mamaya, nagbibilang na lang tayo ng oras, kukunin na tayo ni Lord. Kaya kailangan isipin natin, Lord. Ibang isipin natin, Lord, ang dami kong problema ngayon, pero magbibigay pa rin ako sa'yo ng kaparte mo, ng part mo. Ano yun? Yung magkakaroon ako ng peace of mind. Magpapasalamat ako sa'yo. Magtitiwala ako sa'yo. Hindi mawawala yung pag-asa ko sa'yo. That's part of God. Yan ang discern ni God. Amen. Hindi naman natin makukuha lahat sa mundo eh. But having God in our heart, nasa atin na lahat. Nasa atin na lahat. Siya yung uunawa sa atin. Siya yung maghihipo sa atin sa panahon na tayo nadadown. Hindi natin siya nakikita, yes. Pero ano sabi ng Panginoon? Mapapalad ang mga nagtitiwala at nananampalataya kahit hindi ako nakita. Amen. Hindi dapat to see is to believe. Pangmundo yan. Yung pagka minuro ka, mumurahin mo din, pangmundo yan. Pero hindi ba? Hindi mo nakikita si God.
pero sinusunod natin. But syempre, we have to give our part. Lalo na kung naging maganda yung araw mo, naging maayos yung araw mo. Sa part, isip, ano yung parte ni Lord ngayong araw na to, itong March 1 na to, ano yung parte, bago ako matulog, ano yung naibigay ko yung Lord? Nakapagpatawad ba ako ng kapwa ko? Nakatulong ba ako sa kapwa ko? Nagpasalamat ba ako sa Diyos? Amen. Hindi matutulog ka na lang, napagod ka na lang sa buong maghapon. Wala. Nawala ng parte yung Diyos. Natulugan mo na lang sa pagod mo. Amen. Wala trabaho, nakauwi ka ng safe sa bahay mo. Ay, deserve naman ni Lord ng part. Prayer. Importante yan bawat araw. Nakikipag-chat ka nga sa ka-chatmate mo ng ilang oras eh. Natin deserve na makipag-chat spiritually kay God. Pagka nakita mo yung paborito mong artista, ay nako, kahit mag-usap kayo, makipag-selfie ka pa. Eh, what about God? Higit pa siya sa artista. Kailangan natin i-develop yung spiritual relationship natin kay God. Kaya natin hindi masunod-sunod ang mga utos ng Panginoon. Kasi nawawala tayo sa basic. Ano yung basic? Love God with all your heart, soul, mind, strength. Kahit yung utos lang na yan, sundin natin, it will follow lahat ng utos ng Diyos. Kasi, pag mahal mo ang Diyos ng buong buo, actually, hindi naman sinabi ng Diyos na, mahalin mo ako, number 1 ha. Pangalawa lang yung asawa mo, yung magulang mo, anak mo. Diba sabi, love God with all, lahat, walang ititira, lahat. Yung buong puso natin, buong pagkatao natin, buong kaluluwa natin, isip, lahat sa Kanya. Because God is a jealous God. Kapag buong buo na yung pagmamahal natin sa Diyos, yung pagmamahal mo sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, sa kapwa mo, bunga na lang yan ng buong pagmamahal mo sa Diyos. Nagkakaroon ka na ng unconditional love. Nasasabi mo na sa sarili mo na mahal kita kahit ganito ka. I love you not because of but in spite of. Nagkakaroon ka na ng humility. Alam mo na, sigurista ka na, alam mo na yung totoong kayamanan sa mundo. Alam mo na kung paano magbigay ng parte sa Diyos. Amen. Ang buhay natin, sandali lang dito sa mundo. Sana pag humarap tayo sa paghuhukom, makita ng Diyos sa ating puso. Alam mo, ang daming parte na nakuha ko sa'yo. Anong nabubuhay ka? Inaapi ka ng kapwa mo, hindi ka gumaganti. Ipinagdadasal mo. Alam mo, ang daming parte dyan sa puso mo na ibinigay mo sa akin bawat araw. Lagi ka nagpapasalamat. Kahit may sakit ka, kahit may problema ka. This is your part. Sasabihin ni Lord, you are a good and a faithful servant. Pasok ka dito sa langit. Wala na ditong sakit. Wala nang problema dito. Wala namang aapi sa'yo. This is your part. My whole kingdom is your part. This is your reward. Kaya walang nasasayang na pagbabalik sa Diyos ng parte niya. Kasi yung parte niya, atin din yun eh. Akala natin, binibigyan natin ng part ng Diyos, kanya, atin din yun, tayo ang unang nakikinabang eh. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya sana, pinagninilay tayo sa mabuting balita na lagi naman nating isipin, ano yung magagawa ko sa iyo, Lord? Lagi na lang ikaw may ginagawa sa buhay ko eh. Ano yung magagawa ko sa iyo? Ano magagawa ko sa kapwa ko? Ano magagawa ko sa nanay ko? Sa magulang ko? Sa pamilya ko? But of course, no, sa sarili natin, anong magagawa natin? Para mawala na yung mga kasalanang kinakalugmukan natin. Ay, mahal na araw ngayon, di ba? Diba, tungkol sa prayer, sa paglilimos, sa pag-aayuno. Ayan, prayer, pag-aayuno, paglilimos,
Lahat yan. Magandang parte ng Diyos na may makuha siya dyan. Pag nagpipray tayo, binibigay natin yung part ni Lord. Pag tayo ay nagpa-fast, binibigay natin yung para kay Lord. Di po ba? Naglilimos sa kapwa natin. Hindi lang naman, paglilimos naman, hindi lang sa form of money. Di ba, marami tayong pwedeng ilimos. Limos ng pagmamahal, limos ng oras. Di ba? At syempre, hindi lang naman panahon ng Kwaresma, yung part ni God. Everyday yun. Everyday yung love, magpapatawad. Ano kasi sa buhay po natin, hindi naman tayo ililigtas ng ating nanay, ating asawa. Tayo mismo ang magtatrabaho ng ano natin Andyan na kasi yung salvation Itutuloy na lang natin Meron tayong free will May choice tayo, di ba? Everything is a choice. Kahit bili ka lang ng ganito, mamimili ka. Ano bang magandang damit? Ano bang magandang masarap na ulam? Lahat tayo pumipili. May kalayaan tayong pumili. Ang hindi lang natin mapili, pag tulog na tayo, wala na. Hindi natin mapili yung panaginip natin. Maalala si Lord. Kaya pag ginigising tayo na kinabukasan, ay, thank you Lord, this is your part. First, yung bang paggising mo sa umaga, masaya ka, pinagpapasalamat sa Diyos, binigay mo na agad yung parte ng Diyos. Kaya huwag kang gigising na nakasimangot. Huwag kang gigising na parang, yung mga taong nakapaligid sa'yo, na iniinis ka, ay naku, blessing yan. Pinatatatag niyan. Ang pagtiwala mo sa Panginoon, Panginoong Jesus na, perfecto na na, di ba? Nababatikos pa naaapi pa hinagupit pa, pinako pa sa, tayo pa kaya. Amen. Kaya yung kaparte, wag natin kakalimutan yan. Wag natin kakalimutan yan. Basta galing sa puso natin yung kaparte ng Diyos. Kasi sa talinghaga, di ba? Naghanap ng kaparte. Babalik lang, hihingi lang yung kaparte. Katakot-takot na bugbog at pagpatay yung ginamit doon sa mga taong pinapunta Kaya sa buhay natin, sa bawat araw, may kaparting hinihingi ang Diyos. Amen. Kasi deserve niya talaga tayo ng tao di ba? Matanaw tayo ng utang na loob sa kapwa natin na pag may ginawang maganda sa atin nag-iisip tayo, paano ko ba magagantihan itong magandang ginawa niya? Pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, huwag kang maghihintay ng kapalit. Kaya tayo nasasaktan diba? When you give love to your kapwa, don't expect love. Give love. Tinulungan kita, minahal kita, tapos ang kwento, pinag-aral kita, ginawa ko ang part ko bilang magbuting magulang, tapos ang kwento, hindi yung di ba nanunumbat pa tayo, ay ganito, pinag-aral kita, tinulungan kita. Di ba? Just give. Ang reward na maganda, yung galing sa Diyos. Hindi yung reward na galing sa tao. Kasi once na nagawa mo ng mabuti ang tao at nakaganti siya sa'yo, na-receive mo na yung reward mo. That is your part. Amen. Na itong talinghaga na ito, ngayong araw na ito, lahat tayo tatamaan ito Kasi nagkukulang tayo sa Diyos. Natin nabibigay yung parte natin sa Kanya. Umpisa mo mula kanina umaga, ano bang ginawa sa'yo ng Diyos? Ngayon, matutulog na lang tayo. Siguro naman, nakapaghapunan na tayo lahat. Siguro naman, kasama na yung mga pamilya natin ngayon. Tutulog na siguro yung anak mo, yung apo mo. Hindi ba? Bago natin ipikit yung mata natin sa pagtulog, Lord, this is your part. I will pray for you. I will pray to you. I will give thanks to you. Lord, wala akong kayamanang maihandog sa yung material. Pero sa puso ko, nagpapasalamat ako sa iyo. Humingi ako ng tawad sa iyo. Papatawad ako sa kapwa ko. Yun ang part na hinihingi sa atin ng Diyos. Na sa pitong araw, 6 na araw tayong busy sa ating mga buhay. Ano hinihingi ng Diyos? Isang araw lang. Para siya ay, di ba, magsimba. Lahat ng araw, 6 na araw sa atin. Pati pa naman pagsisimba, tatrabaho ka pa rin. Ayaw mo pa rin huminto.
Di ba? See? Ikaw po, 10% lang. Di ba? Ang liit ng part ni Lord. Yun nga, maliit na nga. Di pa natin nabibigay. Gusto ba natin? Atin. Yung kanya, atin pa rin. Atin pa rin. Ganit. Ginaganid natin ang ating kapwa. Ang ating Diyos. Hindi na, alam naman natin na, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos. Yung nasa puso natin. Di ba? Di ba? Ginagawa natin kabutihan sa ating kapwa. Tinitingnan ni Lord, may part siya dyan. May parte siya dyan. Amen. Sa busy ng tao ngayon, habang nagkakaroon ng fast technology, wala na. Nawawala na ng parte. Lalo na mga kabataan ngayon, diba? Tutok na tutok sa cellphone. Ayun, diba, anong parte ng Diyos dyan na pwede natin ibalik? Palakihin natin ang ating mga anak o ang mga apo sa aral ng Diyos. Para yung parte ng Diyos na bibigay natin sa Kanya. Nabigyan ka ng anak. Maraming mag-asawa hindi nagkakaroon ng anak. Nabigyan ka ng anak. Anong parte na may ibibigay natin sa Diyos? Palakihin natin ang Diyos. Ang ating mga anak sa aral ng Diyos. Hindi ba? Huwag natin palakihin ang anak natin sa gadgets. Amen. Huwag nating hayaan. Kasi tayo din ang magbubunga eh. Hanggat sabi nga, ang kawayan, hanggat maliit pa, sige na, pag lumaki yan, hirap na niyang ituwid. Huwag nating hayaan na, makapagtrabaho lang tayo, hayaan natin yung anak natin na, sige, cellphone. Iba na po kasi ngayon ng technology. Diba, masama sa health ang radiation. Kailangan, alam nyo kasi ang mga kabataan ngayon, sinusubukan na ang mga matatanda. Pag sinabi mong wag at ginawa nila at natuwa ka pa, ay talo ka dyan. Pero pag sinabi mong wag at talagang hindi gagawin, parang buti pa ng mga panahon natin, no? Tingnan lang tayo ng ating nanay. Nanay natin sabi, alam mo yung mga lolo't lola nyo, tingnan lang kami, nanginginig na kami sa takot. Ang kabataan, hindi eh. Lumabas na yung mata mo, lahat ng litid mo, wala. Hindi pa. Binayaan tayo ng anak ng ating Diyos. Merong parte, kaparte ang Diyos dyan, kailangan ibalik natin. Dapat tayo, co-creator tayo ni God, di ba? Co-creator tayo ni God sa ating mga anak eh. Kailangan ng respect ng anak natin, nandoon. Amen. Sa bawat meron tayo dito sa mundo, material na bagay man yan, may kaparte ang Diyos dyan. Kabuka sa gospel ngayon, naghanap siya ng kaparte. Meron. May kinain ka ngayon, anong kaparte ng Diyos? Magpasalamat ka sa Kanya. Nakauwi ka ng safe sa bahay mo, anong kaparte ng Diyos? Magpuri ka sa Kanya. Napagtagumpayan mo yung problema mo ngayon, may kaparte ang Diyos. Di ba? Kesa yung ang dami nang ginawa sa'yo ng Diyos, wala. Para bang nagmamayabang ka ba na, ay, nagawa ko to kasi matalino ako, makapangyarihan ako. Amen. Kaya, ayun, pinagninilay tayo ng Panginoon na everyday may kaparte. Tandaan mo yung word na yun ha. May kaparte si Lord na dapat natin ibalik sa Kanya. Actually, yung kaparte ng kinukuha ng Diyos sa atin, binabalik din naman niya yung sa atin eh. Hindi ba? Binabalik tayo din nakikinabang eh. Kesa naman nauubos yung oras na, ay, pakikipag-inuman, nood ng ganito, nood ng ganyan, pamatay oras, natapos ang araw. Asan yung part ni Lord? Di ba? Namimihasa tayo, nagiging sakim tayo. Pinapatay natin, binubugbog natin, binabato natin. Hindi ba? Binigay na nga sa taninghaga ang sino na pinadala? Yung anak na nung may-ari. Anong ginawa? Pinatay din. Tayo din. Andiyan na ang Panginoong Jesus. Ano pa rin ang ginagawa natin? Pinapatay natin ang ating
relasyon sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Kanya. Binabato natin. Hindi po ba? Hindi tayo pwedeng tanggap na lang ng tanggap sa Diyos. May kaparte siya. At sa paghukom, yung kaparte na yan ang titingnan ng ating Diyos. Yung pagtulong mo sa kapwa, anong naging part natin sa pagtulong sa ating kapwa? Ano bang gusto natin? Tayo yung pulubi? O tayo yung nagbibigay? Diba? Minsan ganyan tayo eh. May lumalapit na sa atin. Titingnan pa natin mula ulong paa. Piso lang naman ibibigay. Pero yung piso na yun, mahalaga yun. Kung ibinigay natin mula sa puso. Amen. Yung pag-aayuno. Actually, ang ano daw, kung gusto daw talaga natin mapagtagumpayan yung ating mga kahinaan, pag-aayuno, araw-araw. Kasi ang fasting, ginagawa lang yung mga araw. Ano ba? Kasi sinusupil natin yung ano ng katawan nating lupa eh. Kailan naman tayo, di kasi na makasalanan. Kailangan natin ng spiritual na paggabay sa Panginoon. Ano po ba? Basta yun. Daming message ni Lord. Basta sa bawat araw bago ko matulog, Lord, ano yung kaparte na dapat na ibigay ko sa iyo sa araw na ito. Kapag dumating naman at ipagkaloob mo ang March 2, 2024, mag-isip na tayo, ano na naman yung kaparte ni Lord. Hanggang sa masanay na tayo. Na dati, konti lang yung kaparte na binibigay natin kay Lord. Abay, napapansin natin, padami ng padami. Padami ng padami. Konti lang hinihingi ni Lord. Maya-maya, kaya mo na pala lahat ibigay sa Kanya. Hindi na pala kaparte. Diba? Yung pagtulong natin sa kapwa, alam niyo yung pagtulong natin sa kapwa, dapat tira-tira binibigay natin sa ating kapwa. Ay, bibigay ko to kasi hindi ko na to ginagamit. Ay, ibibigay ko to kasi hindi ko na to kailangan. No. Subukan mo magbigay ng bago sa kapwa mo. Hindi yung tira-tira. Sa Diyos mo yung ginagawa eh. Hindi ba? Kung milyonaryo ka, ay gamitin mo yung millions mo. For your neighbor. Amen. Kaparte. Bawat kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa, kaparte ng Diyos ang ibinibigay natin. At yung binigay natin, nakaparte natin sa Diyos, binabalik ng Diyos yun ng siksik, liglig, at umaapaw. Hindi man in terms of material things, having a peace of mind, having a love, a joy, fruits of the Holy Spirit, di mo yung mabibili sa mall. Pagbilan nga po ng peace of mind, ilang kilo? Di ba? Priceless. Samantala maraming taong ang yaman-yaman, ilan ng bodyguard. Takot manakawan, takot makidnap. Ikaw, bahay mo. Bahay kubo. May pumasok ba? Peace of mind. Amen. Talaga ang Diyos, mabuti. Mabuti siya. Yung mula sa puso natin, ang kaparte. Di ba? March 1, nag-uumpisa na ang Marso. Lord, kayong March 1, 2024, ang kaparte na ibibigay ko sa iyo, Lord, mula sa puso ko, magpapatawad ako ng kapwa ko. Grabing kaparte yan. Di lang yan 10%. Di ba? Ikibuhin ko na yung kaibigan ko. Ikibuhin ko na yung pinsan ko. Di ba? March 2, ano bang gagawin sa atin ng Diyos? Pagising sa umaga, thank you, Lord. Diba? Minigyan mo ang pagkataon. Lumapit sa'yo, gumawa ng mabuti. Ayun, kaparte na agad ng Diyos. Lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Ang laking kaparte na ang binibigay natin sa Panginoon. Amen. Malaki na. Sa bawat pagtibok ng ating puso, sa bawat pawis at tumatagaktak sa ating katawan, Diyos ang dahilan. So, God deserve His part. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat sa pagpapaalala mo po sa amin. Sa bawat araw, meron kaming kaparte na dapat ibinabalik sa iyo.
Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang dami mong ginawa sa aming buhay. Pero eto, Panginoon, patuloy mo pa kami nire-remind na ikaw ang supplier ng aming mga pangangailangan. Na bawat paghinga namin, ang hangin, sa iyo nang galing. Ang pagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, ay parte ng pagmamahal namin sa iyo. Ang pagsamba at pagiging mababa namin kalooban, pagsusuko ng aming mga kahinaan, pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon, ay kaparte ng plano mo sa aming buhay upang kami magpatuloy sa kabila ng mahirap ng buhay dito sa mundo. Nawa lagi namin nakita na kaparte kami sa iyong kaharian. Na kahit wala pa kami dyan, dito sa puso namin, naghahari ka, parte ka ng bawat tuwa, ng bawat lungkot, kaparte ka sa mga bagay na kailangan natin gawin upang mapalalim ang aming pag-ibig sa iyo. Lord, nawa lagi namin maisip na ibalik sa iyo ang pagpapasalamat, ang pagpupuri, ang kaparte mo. Because you deserve the best. The best, Lord. Lord, ininadalangin ko po ngayon sa mga oras na ito, ang mga nilikha mo na dumadanas na sakit na physical, cancer, diabetes, sakit sa ulo, high blood, lahat, Lord, hindi mang klaseng sakit. Lord, ikaw ang nagbibigay ng kagalingan. Pagkaloob mo sa kanila, ang physical na kagalingan. Pero higit lahat, Lord, yung spiritual na kagalingan. Isang spiritual na kagalingan na kami din naman ang gagawa in a way na nasa taong gawa na sa Diyos ang awa. Yes, Lord. Bigyan mo kami ng kagalingan spiritually sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan, sa pagiging ganid namin, sa pagiging mapag-api namin sa kapwa, hindi mapagpatawad. Alam mo, ang kasalanan namin ngayon, Lord. Spiritual healing, Lord, ang hinihingi namin sa iyo. Bigyan mo kami ng isang gamot ng kababaang loob. I also pray sa buong mundo, Panginoon. Buong mundo. Kapayapaan, pag-ibig. At the first course, I pray for the family of Dorde, Abelia, Tabuena, Madala, Mangabat, Espeyo, Baluyot, Helen, Ignacio, lahat po ng mga family. I pray po Lord na makita nila na mahalaga ang Diyos sa kanilang pamilya. I pray sa katahimikan, sa kapayapaan ng family. I-touch mo family, mga member ng kanilang pamilya na naliligaw ng landas, nawawala sa iyo, Panginoon. Gumamit ka ng mga tao para i-touch them, O Lord. Humingi kami ng awa sa iyo, Panginoon. At kami, Lord, inilalapit namin ang sarili namin sa iyo. Nabigyan mo kami ng mahabang pangunawa sa aming kapwa, pagmamahal. Kamukha ng pagmamahal na ipinagkaloob mo po sa amin. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pa sa amin ang kaharian mo, sa dilang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami pahintulos-tukso. Diyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. So, maraming salamat sa Panginoon. Di ba? Ako, kahit ako, na-remind ako, di ba? Na, ay, oo nga, no. Kaparte. From now on, ay tayo isip, ano yung kaparte ni Lord, diba? And of course, Monday to Saturday, alas 8 ng gabi, ang Word of God. At pag Sunday, alas 3. Nag-iba lang tayo ng oras. Ito hindi sa sitwasyon. Mukha kanina nakatulog ako. Pero alam mo, sarap na tulog ko kanina, no?
Ganun siguro pag may peace of mind ka, masarap yung tulog mo. And of course, punta po kayo sa aking timeline or YouTube channel, type niyo po yung Angelica Dorde, doon din niyo po nasimulan yung gospel ngayon. At yung mga nakaraang gospel, yung kahapong gospel, ay panoorin niyo yung kahapong gospel, ang ganda. Meron po akong guest, si Brother Francis Irinco, yung tungkol sa mayaman at kay Lazaro. Maganda po yung doon, yung message nilo. Lahat naman maganda diba? And of course, kasi nagkakaroon din tayo ng guest preacher. Amen. Pagka available po sila, ini-invite natin. At sabi ko sa kanya, pag kayo in-invite ko, si Lord nag-i-invite sa inyo. Hindi ba? So, meron naman po tayong mga regular na guest preacher. So, sa March po, i-schedule po natin sila. And, of course, ayun, meron po tayong Great Commission. Mateo 29:19, kaya nga humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. So, pakishare na lang po itong Friday Gospel sa inyong timeline para mabasa, mapakinggan na yung mga Facebook friends, para nila merong kaparte, no? May kaparte. Si Kristo, ang Diyos, sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ayan naman trabaho ni Kristo ipalaganap ang mabuting balita everyday. Di tayo, di mas madali. Click lang, no? I-share mo sa timeline mo o sa group chat mo. Utos yan ng Diyos. Great Commission yan. Kaya nga everyday sa tulong ng Panginoon. 365 days ako nagagaspel, no? Hindi ako nagsasawa kasi naniniwala ako na kailangan natin gawin to. Ito dapat yung nagbo-viral, no? Sa YouTube, sa TikTok. Diba? Maraming talaga sa YouTube maraming mga preachers at mga pare na everyday nag-gospel. Etong abang lingkod na program na to, na Facebook Live. Ganito din naman ang nito purpose nito, diba? So maraming salamat. And bago po tayo matulog, isipin natin na magpasalamat sa Panginoon. Bigay natin yung part niya, yung maging magkaroon tayo ng gratitude. Tsaka, yun nga, yung matulog tayo ng walang sama ng loob. Matulog. Kasi baka mamaya, hindi na tayo gising ni Lord. Hindi naman, no? Hindi natin masabi, no? Wala naman sa edad dyan, Basta kailangan laging handa. Kasi, alam niyo po, for me, personally, ang pinakamahalagang prayer pagtulog. Sa akin lang, ewan ko. Kasi, pagtulog kasi, wala na Yung free will natin, hindi na natin hawak We cannot choose the dreams. Talagang si Lord na lang talaga ang bahala sa atin. So, kailangan malinis yung puso natin bago tayo matulog. Nabigay natin yung kaparte. Word for the day, kaparte ni God. Paggising natin, di ba? Huwag natin kakalimutan sa kabila ng mga stress, pagod natin physical, magdasal tayo. Hindi naman humihingi sila ng pagkahaba-habang dasal. Yung galing lang sa puso. Actually, saying the 3 words, thank you, I love you, forgive me, ay, naku, napakahalaga na yan. Prayer na yan. Diba? So, maraming po salamat. O, pagkakaloob ni Lord ang March 2, 2024. Ano ba? Muli, si Sister Angelica Dorde ang magbibigay ng reflection. Hindi pa po ako nakakapag-schedule ng mga preacher sa March. Pero palagi ko konti lang yung mai-schedule ko kasi magkakaroon po ako ng bakasyon. Babakasyon ako sa Palawan. Ngayon, So, 1 linggo ako doon. So, pagbalik ko, saka na lang siguro ako mag-schedule. Di po ba? Pero, I make sure na bago ako umalis, yung 1 week na yun, naka-ready na yun, ibabala ko na lang. Kasi hindi ako sigurado sa signal na pupuntahan ko Di ba? Kasi, yun Alam mo naman, di ba? Kakaroon tayo ng Pero, piniprepare ko na rin yung March 11 to March 17 na gospel in advance. Para bago ako umalis, ibabala ko lahat yan sa sa timeline ko. Diba? So, yun. Yun ang plano ng Diyos. And of course, panalangin ko na ingatan niya ako, ibalik niya ako na safe dito sa bahay namin, sa tahanan namin, diba? Para magamit niya. Yun. Maraming pong salamat. And to God be the glory.